Eto guys, may nakakatawang biro sa sitwasyong ito na kapag pangit ka at wala kang itsura, ay irereklamo ka or iko-content ka. Siguro ay pangit dito si kabayan kaya eki siya kay madam. Pero sa seryosong usapan guys, ay wag na wag dapat talaga magtitiwala kahit pa sa kapwa natin kababayan sa ibang bansa. Dahil hindi lahat ng mga lumalapit sa iyo ay gusto talaga makipagkaibigan. Dahil in reality, kapwa mo pa Pilipino sa ibang bansa ang mang-i-scam, mangluloko at maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Kaya tama ang ginawa dito ni kababayan nating Pinay. Nasubukan nyo na bang masundan ng stranger from Philippines to another country? So story time, meron akong flight from Manila to California sa Los Angeles. So that time, syempre mahaba yung flight. Meron kaming layover sa San Diego. Pagdating ng San Diego Airport, meron nag-approach sa akin. So sabi niya, magkasabay daw kami ng flight from Manila. So tinanong niya kung Pinay ako. And sabi din niya, taga San Diego lang din siya. And then syempre, dahil ang layover ko is about 3 hours, medyo matagal-tagal pa and gutom ako, lumabas muna ako para maghanap ng kainan or restaurant. Tapos nagulat ako na sinusundan niya ako until nung dumating ako dun sa may bar and restaurant dun sa loob ng airport. Pag upo ko dun, in-approach niya ako ulit. Sabi niya kung pwedeng makishare kasi wala na daw ibang table. So I said yes, syempre 'di ba? Alang naman sabihin kong no. And by the way, Pilipino din to ha. And if you know, yung mga American, mahilig sila sa mga small talk. So I thought it's just normal yung ginagawa niya. Until yung mga questions niya sa akin, medyo nagiging personal na siya. Tapos nagsabi siya sa akin na pupunta lang siya ng bathroom. So okay. And then I continue eating. Nung tapos na ako, tapos pagbalik niya, syempre, late na dumating yung order niya. Nag-bill out na ako noon. Pagka-bill out ko, ang sabi sa akin ng server, bayad na daw nung kasama ko, yung nakiupo dun sa table ko. Syempre, nakakahiya naman, di ba? Kasi binayaran niya na yung bill ko. So parang I stayed a little longer pa. So sabay na kaming lumabas ng restaurant. Paglabas ko, nagpaalam na ako sa kanya. Syempre nag-thank you muna ako. Trinay kong bayaran pero ayaw niyang i-accept. So sabi ko punta na ako dun sa gate ko para dun ako mag-aantay. Tapos sabi niya, sasamahan niya daw ako. As in, hinawakan niya ako dito. Tapos sabi niya, samahan na kita kasi hindi ka naman taga dito. Syempre nagulat ako dun nung hinawakan niya ako. And then sinundan niya pa rin ako hanggang umupo na ako dun sa gate ko. Tapos pagka upo ko dun sa gate ko, may kinukuha siya sa bag niya. Binigyan niya ako ng mga stuff like yung mga keychain, tsaka mga iba-ibang mga random na mga gamit. Tapos nun kumuha ulit siya, sabi niya, baka kasi kailanganin mo ng cash dito in case of emergency. Binibigyan niya ako ng $100 so hindi ko inaccept. So fast forward, nung tapos na yung pag-aantay bago siya umalis, kumuha siya ng paper sa bag niya, sinulat niya yung number niya. Pagkaabot niya sa akin, sabi niya, kung gagala ka sa San Diego, let me know ha, ito yung number ko. Or kung kailangan mo ng titirahan dito sa US, welcome ka sa bahay ko. Baka mamaya napapanood niya tong video ko ngayon. Hello from the other side. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino nasang bansa man sa buong mundo, ay ingat-ingat palagi. Dahil marami nang napahamak sa sobrang pagtitiwala kahit pa sa kapwa natin Pilipino.